Magandang araw muli mga kaibigan sa dilim at liwanag. Muli ko pong ibabahagi ang kwento ng isang batang lalaki na nakasaksi ng mga kakaibang pangyayari sa buhay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pangalanan na lang po natin siyang si Ate Eileen. Si Ate Eileen ay nasa edad 20 pataas noong panahong iyon. Masayahin at magiliw siya. Pero sa likod niyon ay nahilig siya sa mga gawain na may kinalaman sa okultismo, gaya ng panghuhula gamit ang baraha at paglalaro ng Spirit of the Glass. Naalala ko noong panahong iyon na uso ang sugal na J-alay o basket sport sa English. Madalas nila itong itanong sa Spirit of the Glass kung anong numero ang lalabas. Ewan ko lang kung may nanalo ba sa kanila. Dito nagsimula ang mga kakaibang karanasang nasaksihan ko. Isang gabi, bigla niya kaming ginising bandang hating gabi. Sinabi niya sa amin na masdan daw namin ang kanyang mga mata. Sa gulat namin, lumuha ang isa at ninitian kami ng isa pa. Natakot kami. Pagkahiga namin, napansin naming may rosaryong nakasabit sa dingding sa paanan namin. Sabi niya, masdan daw namin iyon at pagagalawin niya. Nagsimulang gumalaw ang rosaryo at umikot sa 4 na sulok ng kwarto, bago bumalik sa dati nitong kinalalagyan. Kinabukasan, galing ako sa eskwela at nagmamadali kong ipinasok ang bag ko sa aming kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang makita si ate na nakalutang sa ere sa kama. Dali-dali kong tinawag ang aking ama, pero pagdating niya ay payapa na siyang natutulog. Noong gabing iyon, nagwala si ate at nagsisigaw. 4 na kalalakihan ang pumipigil sa kanya, pero nagawa pa rin niyang itulak at ihagis ang mga ito. Ang aking ama ay dating albularyo o spiritual healer, pero sa hindi niya sinabing dahilan, tumigil siya at nagpa siyang ipamana na lamang ang kaalaman sa matalik niyang kaibigan. Tinawag ng aking ama ang kaibigang albularyo niya. Pero kahit anong gawin nila, malinaw na malakas at nakakatakot ang espiritong sumanib kay ate. Nawawala ito minsan, pero bumabalik din sinabi ng kaibigan ng tatay ko na hindi niya raw kaya ang sapi kay ate. Sa mga sumunod na araw, naging payapa naman at normal si ate. Pero pagdating ng Biyernes, bandang 12:00 ng gabi, bigla na naman siyang sinumpong at nagwala. Sa oras na yon, wala nang nagawa ang aking ama kundi kunin ang kanyang kwintas na may imahen ni Jesus na nakapako at nakapantay ang mga paa. Lumiliwanagan yon kapag patay ang ilaw, tulad ng isang rosaryo, at bigay daw iyon ng isang paring Jesuita o Jesuit sa English. Itinapat ng tatay ang krus kay ate, at sa gulat namin, umangat ito na parang hinihila mula sa kanya. Nagsalita rin si ate ng marami. Maririnig mo ang boses ng babae, lalaki, matanda at bata. Ang mas ikinagulat ng aking ama ay nang marinig niya ang boses ng aking lola, na matagal nang namayapa, na nagsasabing, tulungan mo si Eileen. Nahihirapan na siya. Baka may masamang mangyari sa kanya. Dito parang nagising ang tatay ko. Yumuko siya at nagtungo sa aming altar na nasa hagdanan, mga 4 hanggang 5 metro mula sa kwarto ni ate. Yumuko siya at matagal na nanalangin. Pagkabangon niya, narinig ko siyang nagsabi ng, humihingi po ako ng kapahintulutan at gabay sa inyo, o dakilang Diyos Ama na naghahari magpakailanman. Nagbigkas ang aking ama ng mga Latin na dasal o orasyon. Habang sinisigaw naman ni ate ang lahat ng binibigkas ng tatay, kahit nakasara ang pinto ng kanyang kwarto. Naririnig ko ang sigaw niya mula sa loob. Pagkatapos ng panalangin, natahimik ang lahat. Nang silipin ko ang kwarto, tulog na si ate. Pero kapansin-pansin ang mga krus na bakat sa kanyang mga palad, namumula at parang iginuhit. Maya-maya, nagising na si ate at humingi ng tubig at pagkain.
Kinabukasan, naging normal na ang lahat at hindi na bumalik ang sapi sa kanya. Salamat sa Diyos at naging maayos na ang lahat. Pero bilang bata, palaisipan pa rin sa akin kung bakit tumalikod ang aking ama sa panggagamot. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, sa susunod na karanasang aking ibabahagi. Sana po ay suportahan nyo ang channel na ito para magkaroon pa ako ng inspirasyong ibahagi ang mga karanasang aking dinaanan. Salamat po.